Pangalan ni Jesus at ang lahat po magsabi ng Amen. Praise God. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Galatians chapter 6, verses 1 to 10. Ito po yung part 6 ng ating tinatalakay, Guidance from Galatians. Babasahin po natin ang sagutan, ang kanyang banal na salita. Ang verse 1 po, dito sa aking kaliwa. Ang verse 2, dito po sa aking kanan. At sa huli po, babasahin sabay-sabay. Guidance from the Galatians. Verse 1, file. Brethren, if a man has overtaken in any trespass, you are restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself lest you also be tempted. Bear one another's burden, and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks himself to be something, when he is nothing, he deceives himself. But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone, and not in another. For each one shall bear his own load. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Do not be deceived, God is not. For whatever man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose strength. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Ang Diyos po ay purihin sa pakabasa at pakarinig ng kanyang mga salita. Bago ka maupo, kamayan mo ang iyong dalawang katabi. Sabihin mo, Happy Mother's Day. Praise the Lord. Lahat po yan, merong mga mother. Praise the Lord. Last Sunday, tinalakay po natin yung dalawang klaseng tao na sumusunod. Ang iba po ang tawag sa kanila karnal, sapagkat yung kanilang buhay ay punong-puno ng mga laman, bunga ng laman. Yung pangalawa, yung taong spiritual, ito yung tao na merong bunga ng banal na espiritu. Ito pong chapter 6, ito po yung last part ng aklat ng Galatians. Ang pinaka-central point talaga nito is Christ-like life. Everybody say, Christ-like. Katulad ng Panginoon na buhay, na dapat ipamuhay ng isang taong sumasampalataya sa Diyos na buhay. It should be a Christ-like life that should be lived in community, guided by the Holy Spirit. Kung merong naggagabay sa atin, kung merong nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng patnubay, let Him be the Holy Spirit. Sabihin mo sa katayin mo, kasama natin ang Diyos. So dito makikita po natin yung encouragement ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapatiran sa Galatia to take responsibility for one another. Dapat po, tayo po ay merong pakialam sa ating kapwa, sa ating kapatid. Meron tayong pagmato sa satuyang mga tugang, lalong-lalo na sa imong kapamilya. We need to take responsibility for one another in love, showing what it means to live out of the gospel. If we are saying that we believe God, if we are saying that we have the gospel of God, gospel of Christ, we are the follower of Christ, kinakailangan tayo po ang kakitaan ng buhay na katulad ng buhay ng Panginoong Jesucristo. So ito po yung kanyang final exhortation to the believers, sa mga followers ng Panginoon, to live out the gospel through Spirit-led. Buong sabihin itong buhay na pinangungunahan ng banal na Espiritu. And how? By becoming humble, loving service to others, rather than through legalism or pride. Sa halip na pagmamataas, sa halip na pagkakanya-kanya o pagkakahati-hati, pag-aaway-away, dapat po ang ating makita sa ating kalagitnaan, yung buhay na pinangungunahan ng banal na Espiritu, mapagpakumbaba, nagmamahal sa kapwa. Kaya itong pastoral letter na ito ni Paul is a practical conclusion to a strongly theological letter. Isang practical dapat gawin, i-apply, i-practice, sapagkat ito ang dapat makita
sa mga sumasampalataya. Lahat ng sumasampalataya magsabing praise the Lord. Praise the Lord. What are the points to ponder in these verses na ating binasa? Nakita po dyan tatlo. The probability in life, the proposal to life, and the product for life. Probability sapagkat ito po ay pwedeng mangyari o pwedeng nangyari na sa buhay natin. Ano po yan? To be down. There is a possibility na bawat isa sa atin makaranas ng pagbagsak. Sa Old Testament, maraming kwento na sila ay sumunod sa Panginoon, pero merong mga downs. Meron silang naranasan ng mga pagbagsak. Katulad po ni Abraham, katulad ni David, katulad ni Solomon, marami pang iba. Kahit, mga kapatid, si Elijah, yung propeta ng Diyos na kinikilala, makapangyarihan, meron din ho siyang downfall sa buhay. Siya po ay na-depress at hinanap niya ang presensya ng Panginoon. Mabuti naman, nasumpungan siya ng Panginoon. Nasumpungan niya ang Panginoon. Narinig niya ang Panginoon. At minsan nag-pray siya, sabi niya, Lord, pwede ba kunin mo na ako? At hinayagan naman ng Panginoon na siya ay makapiling doon sa kalangitan. Pero meron siyang ginawa bago siya dinala sa langit. So, it is probable, it is possible for us to be down. Ano ang sabi sa verse 1? Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself lest you also be tempted. Pwede pala na tayo po ay overtaken by mga kasalanan o kaya mga tinatawag nating temptation sa buhay. Kapatid, darating na naman eleksyon bukas. Marami na naman sa atin lalapit. Marami na naman dyan bibili ng inyong boto. Tama ba yan, Pastor? Mali ho yun ang papabili ng boto. Sapagkat yun po ay parang nakikipag-cooperate ka sa kanya. Kaya sa ating buhay, punong-puno ng mga pagsubok na minsan nakita natin, nadaanan natin na tayo ay natalo. Minsan, sa iyong pag-uugali o kaya sa iyong desisyon sa buhay, nagkamali. So, there is a probability na tayo po ay magkamali sa ating mga desisyon. Kaya nga, ang sabi dito, baka ang isa sa inyo, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala. Yung mga binanggit sa Galatians 5:19 to 21, binanggit doon lahat ng mga gawa ng laman. Kapag yun ay naranasan mo, nagawa mo, yun ang kasama nating masasabi na pagbagsak ng buhay mananampalataya. Pero, meron tayong time na tayo nakakabawi. At doon sa 22 ng Galatians 5, makikita doon yung bunga ng banal na Espiritu, yung pag-ibig, kagalakan, kagapayapaan, katsagaan, kabutihan, kabaitan, etc., etc. Lahat po yun. Pwede makita sa atin, maipamanifest sa ating mga pag-uugali. Yun ay patunay ng ating pagtatagumpay. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, mag-expect ka na merong time sa buhay ng iyong kapatid, sa buhay ng iyong kapamilya, ng iyong kaibigan. There are times na sila ay pwedeng matalo ng kaaway, pwedeng bumagsak sa kasalanan, mahulog sa sugot. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, tulungan natin sila. Ipag-pray natin sila sapagkat tayo na mga malakas. Lahat ng malakas magsabing amen. Meron kang magagawa. Sabi nga sa Proverbs 24:16, for a just man falleth 7 times. O dito, just man. Matuwid. Bumagsak. How many times? 7 times. Ako naniniwala, hindi lang yan 7. Kasi pag bilanggit na 7, talagang complete yan. Perfect yan. And rise and up again, but the wicked shall fall into mischief. Kahit na bumagsak ang isang mananampalataya, kahit na magkasala ang isang righteous, mga kapatid, babangon at babangon pa rin siya sapagat yun ang nais ng Panginoon para sa kanya. Amen? Kaya kung minsan, nararanasan ng iyong kapatid, bumabagsak, ay pag-pray mo siya. Pwede mo siyang bigyan ng advice. Pwede mo siyang tulungan sapagat yan po ay ordinaryo na nararanasan ng mga tao sa ibabaw ng kinawan. Psalms 37:23 to 24, ang sabi ng Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down. Kahit siya ay bumagsak, kahit siya ay magkasala, kahit siya ay mag-fall down, mga kapatid, he shall not be totally cast down. And everybody say, why?
because the Lord will uphold him in His hand. Sabi ng Panginoon sa John 10:10, kayo ay nasa kamay ng Panginoon. At dahil kayo ay nasa kamay ng Panginoon, hindi niya kayo hahayaan na mawala sa kanyang kamay. Minsan tayo ay nagkakasala, pero ang Panginoon ay Panginoon ng pangalawang pagkakataon. Somebody say, thank you, Jesus. Micah 7:8 says, rejoice not over me, O my enemy. When I fall, I shall rise. Hindi tinitingnan ng Panginoon ang iyong pagbagsak, ang tinitingnan ng Panginoon kung paano ka bumangon. Sapagkat ang design sa atin ng Panginoon, ikaw ay maging matagumpay. Na ang kaaway ay matalo sa iyong buhay. Kaya habang ikaw ay nandito sa ibabaw ng lupa, may mga laban kang dadaanan, may mga laban kang matatalo, subalit napakaganda sapagkat ang Diyos itinalaga na ikaw ay maging matagumpay. Sabihin sa katayin mo, kasama natin ang Diyos. Kahit tayo magkamali, mga kapatid, meron tayong second chance sa Panginoon. Pero kung hindi ka magkakamali, mas maganda. Para bagang meron kang sakit. Ang sakit na yan ay pwedeng maranasan mo ang kanyang kagalingan. At naranasan mo, natanggap mo ang kanyang himala. Everybody say blessing. It is a blessing for us to recover, to be healed. Blessing ho yan sa atin. At yun po ay isang himala. Amen? Pero mas matindi ho yung hindi ka nagkasakit. Yan po ay dakilang himala. Somebody say hallelujah. Sabi dito sa pangalawa, not only to be down, hindi lamang yun ang possibility, hindi lamang yun ang probability na tayo magkamali, magkasala, o kaya bumagsak. Pwede rin tayo minsan nadadaya to be deceived. Ano ang sabi ng verse 7? Do not be deceived. The word coming from the Lord is giving as warning. Binibigyan tayo ng warning na na tayo ay huwag magpadaya. And everybody say, why? Sometimes we are being deceived. Tayo po ay nadadaya ng ating pakiramdam, ng ating kaibigan, o ng kaaway. Minsan tayo po ay nadadaya, yung ating judgment, minsan ay naapektuhan, at hindi natin napipili yung tama. Kaya, maglagay tayo ng tinatawag na allowance, mga kapatid. Lalong-lalo na sa iyong mga anak, o sa iyong pamilya, o sa iyong mahal sa buhay, o kaya sa iyong kapatid, sa church man yan, o sa pamilya ninyo. There are times na pwede mangyari yung deception sa buhay, yung downfall sa buhay. Kaya nga, sabi diyan, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Sapagkat minsan, mga kapatid, tayo po ay nalilinlang. Sabi sa verse 3, for if anyone thinks himself to be something, tingin mo sa sarili mo, okay ka na, malakas ka na. When he is nothing, he deceives himself. Kapag ikaw, mga kapatid, minsan nasasabi mo na ikaw ay malakas na, okay ka na, parang wala ka ng kahinaan, yan po ay minsan nadadaya ho tayo. Anong ibig sabihin yan? Ang pinaka-point is tayo ay matutong umasa sa Diyos. Magpakumbaba at magtiwala sa Panginoon sapagkat yun ang the best na gagawin mo na ikaw kilalanin mo ng Panginoon ang kalakasan natin sa buhay na ito. And somebody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya huwag nating akalain na tayo ay nakakahigit sa iba. Kahit naubos mo ng nabasa ang Biblia, every Sunday naglilingkod ka sa Panginoon, huwag mong isipin na ikaw ay mataas sa iba. Kapag yan ay naiisip mo or iniisip mo, sabi ng Biblia, ikaw ay nadadaya na. Sabi mo sa katayin mo, tandaan mo yan. Obadiah chapter 1 verse 3, ang sabi diyan, the pride of your heart has deceived you. Walang ibang mga madaya sa satuyang puso minsan, mga kapatid. Yung ating feeling. Nadadayo tayo ng ating feeling. Because of pride, because of kung ano man ang feeling na masama, pakiramdam mo ay nasaktan ka, minsan nadadaya tayo. Pero ang importante, dapat alam natin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa bawat isa sa atin. At walang iba kundi ang Panginoon yun. He is the truth. He is the life. Sabi pa sa James 1:22, do not merely listen to the word. Huwag ka lang tagapakinig ng salita. And so deceive yourselves na ikaw ay nadadaya. Minsan kaya, nadagong muna, tayo pag-apply. Deception ho yun. Nadadaya ho tayo doon. Ano ang sabi ng Bible? Do what it says. Gawin mo kung ano ang sinasabi sa iyo ng Biblia. Gawin mo kung ano ang word sa iyo ng Panginoon. Apply the word. Sabihin mo sa katayin mo, application is important. Napakahalaga na tayo po ay matuto na mag-apply ng ating naririnig. Kaya nga, minsan, mga kapatid, kung tayo ay hindi natin may apply, it is because sometimes yung word nawawala,
nananakaw. Sa chapter 13 ng Matthew, makikita mo dyan yung mga salita na hinihasi. Maraming lugar na napuntahan. Yung isa, tabing daan. Yung isa, batuhan. Yung isa, maraming tinik. At isa lang doon, mga kapatid, yung matabang lupa. At doon sa tabi ng daan, merong ibon na lumilipad at kinukuha yung mga naihahasik. Yung seed, yung word, ninanakaw. Sabi ng chapter 13 na ito, mga kapatid, ang magnanakaw ay si Satanas. Sabi nga ni Apostle Joseph, hindi mismo yung demonyo ang nagnanakaw. Si Satanas mismo ang nagnanakaw ng salita. Kaya kung meron kang narinig na salita, kapatid, bantayan mo yan. Alagaan mo yan. Sapagkat ang target ni Satanas, nakawin sa'yo ang salita na yung narinig. Sabihin mo sa katain mo, take note of that. Take note of that. Sabi nga ni Maya Angelou, isang Baptist, you may encounter many defeats, but you must not be defeated. Maaaring sa buhay na ito, maraming pagbagsak ang naranasan mo. Bumagsak ka sa exam, bumagsak ka sa relationship, bumagsak ka sa iyong healing, mga kapatid, but do not stay defeated. Sabi mo sa katain mo, matagumpay ka. Ang plano sa iyo ng Panginoon, maging more than conqueror ka. Ang nais ng Panginoon ay maging matagumpay ka sapagkat kasama natin ang Diyos. Kapag kasama natin ang Panginoon, walang imposible sa Kanya. Nothing is impossible with God. Somebody shout, thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Thank you, sis. So yun ay probability sa ating mga buhay. Mga possibility na maaari maganap. Subalit, meron siyang mga binanggit na mga propositions dito. Ano yung proposal to life na dapat nating i-apply? Number 1, to support. Sabi diyan, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore. Say that word, restore. Such a one in spirit of gentleness. So, kinakailangan siya po ay ibalik. Ang sabi diyan, kayong pinapatnubay ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Pero may kondisyon. Sabi niyo, ano yon? Gawin ninyo iyon ng mahinahon. Minsan ba kaya, pag anggot ka, pag anggutan mo siya, grabe ang impact. Pero, kung nagpalipas ka ng anggot, nagbilang ka ng 100 o 10, medyo malumanay na sa imong pagtarang. Kaya minsan baga sa impito kang sarong nanay, sarong tatay, o kaya impito nindo, o kabataan, outburst, biglang-bigla, may nangyari sa'yo, ang impact sa imo grabe, nataramdaman tulos. Kaya nga sabi sa Biblia, ang ating mga dila, matuto tayo na yan ay lagyan natin ng busal. Lagyan natin ng control. Sapagkat kapag yan ay nakapagsalita na, mga kapatid, na-release na. And time will come, babalikin sa'yo, duble, triple, siksik, liglig, umaapaw. Kaya minsan mga kapatid, lalong-lalo na kung tayo po ay nasa highway, pagkatapos bigla kang kinakat. Pagkatapos sige ang pekis-inis, pagka nagmumotor. Anisip mo naman kung ano naman ang pagtatara mo. Minsan, pigpapaagi ka sa imong busina, makusuko nagmumuna na sa imong busina. Mga kapatid, we need to control. We need to control our tongue. Sapagkat there is power in our tongue. Sabi nga sa Proverbs, di ba? 19:21, life and death are in the power of the tongue. Nasa kapangyarihan ang iyong dila. Why? Because we were created in the image of God. When the Lord created everything, He just spoke. Nagsalita lang pa noon. Ano sabi? Let there be light. Nagkaroon ng light. Dahil ikaw ay nilalang, nakawanis ng Panginoon, anuman ang iyong sabihin, kapatid, pwedeng maganap, pwedeng mangyari. Because there is power in your tongue. Sabi mo sa katahin mo, maging mahinahon tayo. Verse 2 says, magtulungan kayo. Magtulungan kayo. Minsan, bahala man siya. Maraya pa kaya siya. Nakakuha niya kaya suhanap niya. Kapatid, sa halip na tayo magsalita ng ganyan, sa halip na tayo magreaksyon, magkaroon ng reaksyon na ganyan, maawa ho tayo. Pray natin, tulungan natin, maging mahinahon ka. Bakit? Baka sa darating na mga araw, ikaw naman ang bumagsak. Masakit yun kung gagawin sa'yo. Sabihin mo sa katain mo, oo nga. James 5:19-20 sabi, my brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, dapat ibalik. Kaya yung mga nawala, dapat i-follow up. Kung dahil na sa'yo nag-text, i-text mo. Kung dahil na sa'yo nag-PM, ika na mag-hero, ika na mag-PM. I-follow up mo. Kung meron nang umumusta sa'yo, magpasalamat ka. Sabi niyo po bakit?
there is somebody who is caring for you. Merong nagmamahal sa'yo. Kaya kung ikaw ang pigtipek, saing ka na, dahil ka manggot. Bakit? Somebody is caring. Kaya ka nga tighanap. Baka kung may nangyari sa'yo, kung may pangaipo ka. So, sabihin mo sa katayin mo, take care. Take care. 1 Thessalonians 5:14. And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive. Encourage the disheartened. Help the weak. Tulungan yung mga nanghihina. Be patient with everyone. Dapat meron kang pasensya. Na, porque nanghihina sa tugang mo, pinabayaan mo na sana, kaya pa man niya siya, makukuhaan niya yan, hanap niya. Tabagan mo, ipag-pray mo, tulungan natin sapagkat ito ang ministry ng mga taong nagmamahal kay Kristo. Amen? Jude chapter 1, verse 22 hanggang 23, ang sabi diyan, be merciful to those who doubt. Sa mga nagdududa, ito ay mag-aagam-agam, mahirap ka sa inda. Pasalamat ka sa bakit? Sapagkat ikaw hindi. Siya ay nagduda, bako ika. Siya nagkamali, bako ika. Siya nahulog, bako ika. So, may bagay kang dapat makita. Pinakita sa iyo ng Panginoon para ikaw maging grateful sa Panginoon. May nahiling kang nabulhot o kaya na-aksidente dahil sigang pasikat, sabi, maraya ka pa. No, pinakita sa iyo ng Panginoon para ikaw magkaroon ka ng pasasalamat. Be grateful dahil, dahil ikaw ay hindi katulad niya. Somebody say, thank you, Lord. Be merciful. Dahil pag-curse, dahil pagsumpa, dahil pagtatsaran, dahil paggiritan, mahirap ka sa iya. Pasalamat ka sa kagurangan tabako sa iyo nangyari. Pasalamat ka sa kagurangan tabako, ikaw pasiway. Somebody say, Amen. Amen. Save others. Iligtas sila by snatching them from the fire. Tingnan mo ito. Kapag sila ay naibalik mo, natulungan mo, mga kapatid, nakakaligtas sila saan? Sa impyerno. To others show mercy, mixed with fear, hating even their clothing stained by corrupted flesh. So be merciful. Save others. Proverbs 24 verse 11 says, rescue those being led away to death. Tulungan mo, iligtas mo yung mga nadadaya, nahuhulog sa kamatayan. Anong sabi? Hold back those staggering towards slaughter. Tulungan mo sila sapagkat pinakita sa iyo yan ng Diyos dahil assignment mo yan. Say that word, assignment. Letter B, not only to support, but to strategize. Ano ang ibig sabihin niyan? Dapat magkaroon ka ng strategy, magplano ka, gumawa ka ng aksyon na pwedeng gawin. Ano ang sabi? Do not be deceived. Bakit? Sapagkat minsan, nadideceive. In order for us not to be deceived, kinakailangan magplano tayo. Kinakailangan tingnan natin yung mas malawak na perspektibo, yung mga bagay-bagay sa buhay. Huwag mong tingnan na napakalapit lang. Kinakailangan meron kang distansya para lahat makita mo. Huwag ka munang mag-release ng masamang salita. Unawain po muna natin. So, learn to strategize. Sabi nga sa Ephesians 5:15, be very careful. Maging maingat ka. Then how you live, hindi lamang sa iyong pamumuhay, not as unwise, but as wise. Na sa iyong pamumuhay na tayo po ay maging matalino. How do we consider a person kung siya ay matalino? Paano natin masasabi ng taong yan matalino? Everybody say, how? Kapag siya nag-a-apply ng kanyang natutunan. Meron kang narinig, meron kang nakuha, hindi mo na-apply, you are unwise. Ano ang sabi ng Panginoon sa Kristo sa Book of Matthew? Dalawang lalaki nagtayo ng bahay. Yung isa, buhangin. Yung isa, bato. Dumating yung bagyo, dumating yung hangin, dumating yung malakas na unos. Bumagsak yung nasa buhangin. Pero yung nasa bato, hindi bumagsak. Bakit? Matatag ang kanyang pundasyon. Ano ang sabi ni Kristo? Sabi ng Panginoon, ganyan ang taong nakakarinig pagkatapos ina-apply ang kanyang narinig. Yung tao na narinig niya yung bagay pero hindi niya in-apply, katulad ng lalaking hangal, nagtayo ng bahay doon sa buhanginan. Sabi mo sa tayo mo, matalino ka. Colossians 2:8 ang sabi, see to it that no one takes you captive. Tingnan mo dapat na hindi ka maging alipin. Maraming pagkakataon tayo minsan naaalipin. Gadget mo, alipin ka. Hindi ka na nakakapaggawa dahil sa iyong gadget. Perminasa ng Facebook, perminasa ng... Hindi naman masama ang gadget. Hindi naman masama yung cellphone. Ang sinasabi ko lang yung proper management. Ibig sabihin niyan mga kapatid, matuto tayo
na kontrolin ang mga bagay nito, huwag ikaw ang kukontrolin ito. Meron kang hanap buhay, meron kang business, meron kang alagang mga animals, o kaya pananim. Kinokontrol ka na, hindi ka na makasimba dahil sa kanila, kapatid, nagiging Diyos-Diyosa na sila sa buhay mo. Anything or anyone that hinders you from coming to the presence of God is an idol. Sabi nung sa tayo mo, tandaan mo yan. Huwag mong hayaan na ikaw ay matalo ng mga bagay na ito. Labahin lang, daog ka, dahil ka nagsimba, nakulabahan. Buot sabihin, kontrolado ka kang labahan mo. Buot sabihin, kontrolado ka kang tindahan mo, o kang anuman na negosyo, o kaya kang trabaho mo. Kapatid, yung mga bagay na yon binigay sa iyo ng Panginoon as a blessing, not as a burden. Amen? Kaya dapat tayo, sabihin mo, nagbabago. God is a God of second chance. So Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed from lack of knowledge. Bakit lack of knowledge? Kasi kulang. Hindi nakikinig. At ang may nagpipritsig ang cellphone. At ang merong binabanggit, naririnig na salita ng Panginoon, iba naman ang attention. Mga kapatid, dapat tayo po ay matutong magbasa ng Biblia. Makinig ka sa kanyang salita. And most importantly, apply the word. Do what it says. Amen? Sa ganung paraan, tayo po ay makakaligtas sa maraming kapahamakan. Letter C, to self-reflect. Not only to strategize o kaya mag-support, kundi mag-self-reflect. Maghurok-hurok. Ano ang sabi sa verse 4? But let each one examine his own work. Hilingon mo. Ikaw pag ang kasabihan, bago ka maghiling sa iba, hilingon mo sa iyong sarili. Bago mo tanggalon, sumuta kan sa iyong katain, haliun mo muna sumuta mo. We must learn to self-reflect. Yung examination, ano bang nagibok mo niya na aldaw? Igwa ka na yung paghurok-hurok. Maaring may nahilig ka sa opisina o sa iyong katrabaho, sa iyong kabigo na nagkamali. Maghurok-hurok ka muna sa imo. Baka pinahiling ito sa imo, tayaon man sa imo. Amen? Pinakita sa iyo ng Diyos, maaring nag-exist din sa iyo yan. Kaya learn to examine yourself. Bago mo sabihin, tingnan mo ang iyong sarili, baka sa iyo nangyayari din. So let each one examine his own work. Tingnan mo, evaluate mo, assess mo. Sabi diyan, and then he will have rejoicing in himself alone and not in another. Kaya nga, merong excellence. Say that word, excellence. Sapagat you are trying to surpass your own performance. Dahil ka magkumpara. Sindasa na ngaya, ako nga dae. No, you need to compare your performance from your past. Sa imo sana, bako mong ikumpara sa iba. Dahil saro-saro kita maatubang sa tubangan niya. Sabi mo sa katay mo, tandaan mo. Everybody will face the Lord. At hindi ka dyan lalagyan ng, kuyan, attorney. Wala. Walang magsusurok sa iyo dyan. Nanay mo, tugan mo na Solo kang matubang kay Lord. Whatever you have done sa buhay na ito, mga kapatid, sabi mo sa katay mo, may bunga yan. 1 Corinthians 15:58, lahat ng iyong ginawa, merong karampatang regalo galing kay Lord. Kaya maging masipag ka. Kung nahiling mo hugakon ang iba, mahiguson ka, magpasalamat ka sa kagurangan. Maglingkod ka paning mas dakol. Pinahiling ito sa imo, tanganing ma-inspire ka na maglingkod na higit. Bakit? Lahat ng iyong paglilingkod, hindi nasasayang. Naka-record sa aklat ng buhay. Palakpakan natin malakas ang hari ng mga hari. Somebody shout, thank you, Lord Jesus. Amen. Take your seats. Verse 5 ang sabi, for each one shall bear his own load. Bawat isa dapat na igwaning load. Taganin ngayang makakontak. Sa imong problema, darahon mo yan. Sa imong responsibility, darahon mo yan. Sa imong assignment, gibuhon mo yan. Talambang saro sa satuyang, may kanya-kanyang assignment. Dahil mo na paghilingon sa assignment ka niba, sign mo na. Dahil mo na pagkumpara sa assignment na kigibo niya, kung sa mo, ikumpara mo sa dati mong performance. Dahil everybody has a kingdom assignment. Ano ba ang assignment mong yan? It is related to your skills, to your talent. Ano man ang iyong talent sa buhay nito, nakadikit dyan ang assignment mo sa kanyang kaharian. Magaling ka bang tumugtog? Magtugtog ka. Magaling ka bang magturo? Magturo ka. Magaling ka bang maglingkod? Maglingkod ka. Everything must be done for the glory of God. Sabi sa Corinthians 10:31, whether you eat or drink, do it all for the glory of God.
Amen? 2 Corinthians 13:5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Even testing ourselves. Hilingon mo, titestingon mo kung talaga iyan ay tunay o baka minsan nadadaya na kita. Ako kay itong panahon. Nagpuna ako mag-preach, third year high school ako. Pero si Charmy, grade 9, nagpe-preach na. Nagpuna ako mag-preach, third year high school. May time na dumating sa buhay ko noon na yung pag-preach ay nai-encourage na ako. Pero gusto kong punang libon, may love gift. Gano'n ba? Na-out ang focus ako. Pigiling ko na lagod. So, love gift. Ma-preach ako doon na yung love gift. Minsan, na-out ang focus because of material things. Pero sinasabi ko ito sa'yo dahil pwede pala na nangyayaring ganyan. Baka nangyayari naman yan sa imo. Mga kapatid, try to examine yourself. If you are serving the Lord, do it all heartily. Nadaing pag-focus sa iba. Kay Lord sana. Dahil ang gusto ni Lord, siya sana ang satuyang number 1 sa buhay na. At nagdidigdi ka simbahan, taigwa kang kaibahan, o may nahilig ka. No, dapat nagdidigdi ka dahil sa iya. Nagkakanta ka ba ko dahil sa dadalaw niya. Para urumaw ka, magayunan ka magpakanta, magayunan ka maggitara, magayunan ka mahigusot ka, pero may kang amay. Ikaw man lugod, sige mo ng amay, taganing sa sunod, umaw ka gano'n. No, it should be for the glory of God. Halimbawa, naghugas ka, ay may gusto niya na akin eh. Ito talaga, ano ba ganyan na ilawang karama? 10 minutes na nga ako. Kadakol pati, hugasag ko. Do it all for the glory of God. 10 minutes na nga ako na-assign. So, iba nga dahil na dyan. Di mo hunta for the glory of God. He must be the center. He must be the focus of our faith. Sabi ba sa Hebrews, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Check natin ang ating mga motibo. Bakit ka nandito? Bakit ka nagbibigay? Bakit ka tumutugtog? Bakit ka kumakanta? Bakit ka nagtatrabaho? Is it because of the salary? Is it because of the love gift? No. It should be because you are doing it for the glory of God. If you will do that, yung mga bagay-bagay na yan, hahabulin ka na lang yan. Kasunod na lang yan. Kung baga, bonus na lang yan. Ang the best talaga dyan na regalo, yung reward ni Lord. Na kahit isang malamig, isang basong tubig na malamig, ibigay mo sa man of God. Ano ang sabi sa Matthew 10:41? Kapatid, hindi mawawala ang iyong reward. Dito sa lupa, hanggang doon sa langit. Kaya dito sa lupa, may reward ka darating if you're doing it for the glory of Him. Hindi lang dito sa lupa, hanggang sa langit po yan. Basahin niyo Matthew 10:41. Corinthians 13:5, examine yourselves, test yourselves. Lamentations 3:40, let us examine our ways, test them, let us return to the Lord. Bakit? Kasi minsan tayo tumatalikod kay Lord. Minsan dahil ka nagbabasa ng Bible. Kaya kinakailangan mga kapatid tayo nagbabasa every day. Why? Because the Word of God is the food of your spirit. Pag dahil ka nagkakakan, maluya kang maray. Time will come, habo mo na magsimba, habo mo na mag-iba, habo mo na magbasa. Tanong, paluyaon ang kalag mo. Pero kung nararanasan mo yan ngayon, sabihin mo, nagbabago. Letter D, to share. Hindi lamang self-reflect. We need to share. Magbahagi. Sa verse 6, sabi, let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Mag-share, magbigay, magkaloob. Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Do you want to honor God? Do you want that God be pleased in your life? Learn to share. Sa iyong pagbabahagi, sa iyong pagbibigay, kapatid, yan po ay nag-multiply. May babalik sa iyo. Siksik, liglig, umaapaw na pagpapala mula sa Diyos na nagpapala sapagkat ang Panginoon ang makapangyarihan sa lahat. Ang sabi ng Biblia, you cannot outgive God. Amen? Thank you, sis. Hindi mo siya kayang i-outgive.
Hindi ka lugi kay Lord. Nagbigay ka, kapatid, may balik po yan. Pero hindi ka after sa balik. After ka doon sa pagmamahal mo kay Lord. You're doing it to glorify God. Ang habol mo talaga, presensya niya. Kapag nahabol mo yung presensya niya, lahat yan, susunod na lang sa iyo. Sabi mo sa katayin mo, tandaan mo yan. Yan po ang sabi sa Matthew 6:33. Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Si Simon yan, nagpaisnak sa iba, papaisnakon man. Isa man nagpakakan sa iba, papakakanon man. Whoever refreshes others will be refreshed. Sabi mo sa katayin mo, be generous. Maraming pagkakataon na maging generous ka. O, mayroong mga, offering na tinitipon. Mayroong mga activity na pwedeng bigyan. Mga kabataan, mga bata, mga outreach, mga BCS na yan. Camp, ano pa man. You can be generous. Depende ho sa iyong kakayahan na magbigay. At sasabihin ko sa iyo, hindi ka lugi sa Diyos. 1 Timothy 6:18, command them to do good, to be rich in good deeds. Maging mayaman ka. Saan? Sa kabutihan. To be generous and willing to share. Kaya dapat tayo po mahilig mag-serve kay Lord, mag-share. And letter A, not only to share, but to serve. Verse 9 says, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Aanihin po natin yan. At ang tindi ng ani, sapagkat isa lang yung tinanim, ang bunga niyan marami. Bakit? Si Lord ang nagpapalago ng iyong tanim. Amen? Verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all. Gawan mo ng mabuti lahat. Dahil itong pili silang huli tayo sa listahan. Huli tayo sa iyong listahan na siya. Kaya, dapat, gabos. Kapatid, dahil kang pigpili. Miski itong medyo kapalog-kulong ang puso, tawanan mo. Itong medyo pigiwal-iwal ka, pagpalain mo. Dahil pag pigibuhan mo ng maray, itong maraot, sabi sa Biblia, garo mo sa pinglaganing baga sa iyang payo. Ano ta baga? Masusulok. Sa Old Testament kasi, pag masap na, makuha ng baga, kalayo. Kadakulan ng mga Israelita, may mga bit-bit yan. May mga dara-dara. Ngayon, mahagad ng kalayo sa kapitbahay. Pero tama ka itong panahon. Piglalag na yan sa kuya, naagad, tapos ilalag mo na, pigtabangan mo na siya. Dakulaon na pagpapala yan sa iya. Yan ang ehemplo sa Biblia. Dahil that time, very significant ang pagtabang na anong kaiyan. Garo mo siya pigtawaning baga na siya makaluto, gigibuhon niya sa iyang pamilya. Romans 12:13, share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Minsan tayo may pipili sana. Sa mga orara ni Satuya, iyo sana. Mga kapatid, dapat gabos. Dahil kapag may kang pipilion, lalo na itong mga nangaipo talaga, dahil ka na maghiling sa iyong postura. Ang hilingan mo ang kagurangnan matinao. Kung ikamatao, do it for the glory of God. Sapagkat lahat po yan nakaakda sa kanyang aklat. Micah 6:8, ano sabi? Dito makikita mo yung kanyang requirement. If you want na ikaw ay makapaglingkod ng totoo sa Panginoon, tingnan mo itong requirement na ito. What does the Lord require of you? When we say requirement, it is being asked. Ito ay hinihingi sa atin. Ito po ay inaasahan sa atin. Sa eskwelahan ba gano'n? Submit na lang yung requirement. Kung dahil kang requirement is submit, mabagsak ka. O kaya incomplete ka. So, if you want na mamarkahan ka, ito sa imong pigahagan, itao mo. Anong requirement ni Lord? Pakibasa ulit. What does the Lord require of you? What is good, and what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy, and to walk humbly with your God. Act justly, love mercy, walk humbly. So yun ang requirement ng Panginoon sa atin. Pag sinabi natin just, binibigay doon sa nangangailangan yung dapat. May kapayapaan. Love mercy, mahabagin ka.
Ginawan ka ng masama, ang binigay mo sa kanya kabutihan. And then walk humbly, daw katibayon ka, may pagpapakumbaba sapagkat ina-acknowledge mo na lahat ito po ay galing sa Panginoon. 1 Corinthians 15:58, pakibasa. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Dito makikita natin na yung paglilingkod na yon sa harapan ng Panginoon, they're considered labor. At yung labor mo na yan, ang paglilingkod, it will never be in vain. Hindi siya magiging useless. Hindi siya mapapawalang bisa o mapapawalang kabuluhan. Lahat po yan, maliit man o malaki, kahit tubig lang binigay mo, kapatid. Sa Panginoon, mayroon ng malaking impact yan. Anong sasabihin siya ng Panginoon? Nung ako'y nauhaw, pinainom mo ako. Nung ako ay nagutom, pinakain mo ako. Nung ako'y walang damit, binigyan mo ako ng damit. Nung ako'y nabilanggo, dinalaw mo ako. Nung ako'y may sakit, nilayan mo ako. Ano man ang iyong ginawa sa iyong kapwa, anong sabi ni Lord? Ginawa ninyo sa akin. Kay Pablo, ganun ang sabi ni Lord. Paul, or Saul, why are you persecuting me? Sabi ni Pablo, sino ka, Lord, na aking pinipersecute? Ako si Jesus. Ano piglalamag mo ako? Pero ang piglalamag talaga kay ni Paul, so mga believers. Pero ang wording ni Lord, sabi ni Lord, anong piglalamag mo ako? Kung sabi, so pigigibo mo sa iyang tagasunod, sa iyang mo pigigibo. Sabi mo sa katain mo, tandaan ko yan. Sabi nga ni Rick Warren, real fellowship is being as committed to each other as we are to Jesus Christ. Itong may unity sa mga magturugan, igwaning pakiaram, may pagmamahal, pagmakulong sa lambang saro. Yan ang tunay. Real fellowship na pigigibo ta digdi sa simbahan, na pigigibo ta man sa satuyang kagurangan. Remember, ano man ang gibuon mo sa imong kapwa, pigibo mo sa iya. Number 3 and last, the product for life. For life, sapagkat ito ay habang buhay. Letter A, good harvest. Say that word, harvest. Ano sabi? Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. There will be a harvest. Maaring ang iyong harvest na yan, mga kapatid, tinanim mo, matagal na. Pero hindi yan nakakalimutan ng Panginoon. Tinanim mo kahapon, hindi nakakalimutan ng Panginoon. Because whatever you sow, you reap. Ano man ang iyong itanim, yan ay iyong aanihin. And tatandaan po natin, ang ani, laging mas marami sa binhi. Lahat ng farmers magsabing amen. Matanong ka, sarong pase, pero ang ani ka dakol. Amen? May ginibo kang maray, saro sana, pero ang balik sa imo, dakolo na maray. Halik kay Lord. Sabi mo sa katayin mo, hindi ka lugi kay Lord. 2 Corinthians 9:6, pakibasa. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Ang nagtatanim ng bahagya, aani ng bahagya. Ang nagtatanim ng marami, aani ng marami. Ang pinaka-context nito, yung paggawa ng mabuti. Kapag ikaw ay gumawa ng mabuti sa iyong kapwa, kapatid, aani ka ng kabutihan. Hindi lamang isa, kabutihan. Proverbs 11:18, pakibasa. A wicked person earns deceptive wages, but the one who sows righteousness reaps a sure reward. Sabihin mo sa katain mo, sure yan. Sure na sure. Kapag ikaw nagtanim ng righteousness, aani ka. Sure na reward. Galing kay Lord. Sabihin mo sa katain mo, hindi ka lugi kay Lord. Psalms 126, pakibasa. Those who sow with tears will reap with songs of joy. Those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with them. Maaring ngayon nagtatrabaho ka, mapagal ka, o kaya napapawod ka, naghiribig ka na, napakiramdam mo, iniriwanan ka, pinabayaan ka. Kapatid, time will come, you will reap with songs of joy. Maaring ngayon nagpapagod ka dahil sa yung mga assignment sa iyo na naibigay lahat. Mga kapatid, time will come
na anihin mo ang iyong Panginoon. Huwag ka lang magsawa. Huwag ka lang ma-out of focus. Gawin mo for the glory of God. Hindi yan nasasayang. Pangalawa, good image. Hindi lamang harvest. Image. Ano sabi diyan? Let each one examine his own work and then he will have rejoicing in himself alone and not in another. Good image. Magandang outlook sa buhay. Ano ang sabi sa Isaiah 58? Pakibasa. If you set yourselves on behalf of the hungry, satisfy the needs of the oppressed, then your light will rise in the darkness. The Lord will guide you always. You will be like a well-watered garden. Napakaganda na ikaw ay pinangangalagaan ng Panginoon at ikaw ay nagliliwanag sa iba. Na kapag ikaw ay kanilang nakita, sasabihin na, ito may takot sa Diyos. Pag nakakaulay ko, nagigian ang sa kuyang pagmati. It is because of the anointing. The light that shines. Kaya nga ang good works na yan, sabi ba sa Matthew 5:16, let your light so shine among men so that they will see your good works and they will glorify your heavenly Father. Philippians 2:3, pakibasa. Do not think of selfish ambition or waste of conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of you. Laging merong pagpapakumbaba. Sapagkat yung nagpapakumbaba, kanyang itinataas. At sino man ang ibinababa, itinataas. Sino man ang nagmamakataas, binabagsak ng Panginoon. Romans 2:6, pakibasa. God will pay each person according to what they have done. To those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immortality, He will give eternal life. So, napakaganda na buhay. Hindi lamang just life, eternal life ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Napakaganda sapagkat galing sa Diyos na buhay. Proverbs 21:21, basa. Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Not only life, even prosperity, even honor, ibibigay sa iyo ng Diyos. At kapag ikaw matuto na mag-honor sa Diyos, i-honor ka talaga ng Panginoon. John 5:29, basa. Those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. Doon tayo sa life. Doon tayo sa mabuhay tayo. Kaya sabihin mo sa katayan mo, do good. Letter C, good relationship. Not only image, not only harvest. Even relationship among brothers. Yan po ay product. Yan po ay result. Sabi sa 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Lalong-lalo na sa mga katugangan. Una sila, sa mga tugang mo, sa pamilya, sa laukang araw. Ika ang dapat na mag-ibo ng karahayan sa inda. Minsan nagkakaigwaling dichotomy. Kung sabihin, double standard kita minsan. Marayrahay ka sa imong kaklase, pero duman sa tugang pigurihan mo. Nakatao ka ng isnakan duman sa imong amiga, pero duman sa tugang mong bulsong, sigang agad pigkukuriputan mo. Sabihin mo sa katayo, huwag kang ganon. Romans 12:10, pakibasa. Be devoted to one another in love, honor one another above yourself. Kung meron kang i-honor, yung mga katuganan, yung mga ka-fellowship, yung mga sisters, mga brothers and sisters, i-honor natin, igalang natin, mahalin natin. At sapagkat yun ang nais ng Panginoon. He came to serve, not to be served. Kaya tayo na mga sumasampalataya, dapat maging model natin si Jesus Christ. 1 John 3:17-5. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love in words or speech, but with actions and in truth. Sabihin mo sa katayin mo, ipakita mo. Nagsasabi kang I love you, dahil mo nahihiling. Nagsasabi kang may pakiaram ka, dahil mo pagtabangan. Nagsasabi kang hirap man, pero dahil ka nagtabot para sa iya. Kapatid, action speaks louder than words. Amen? 1 Peter 4:8, pakibasa. Love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another. Use whatever gift you have received to serve others. Kung medyo may mga salat-salat pigay mo sa iyo, patawanan mo, tugang mo manan.
Baka, samaan mo sa mga daw, ikawan magkamali. Patawanon ka makaan. Sabi diyan, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Tinatahuban niya ang arin sa mga maraot. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, daugon ng karahayan ang karahutan. Amen? Philippians 2:3, basa? Do nothing out of selfish ambition, rather in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the other. Through this, may makulog ka, may ipahiling mo sa iba na ika nag-a-apply kan tataramo ning kaguranan. Sabi nga ni Nehemiah Angelo, people will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. So mga ginibo mo, kung ano namati aninda, dahil nila naligawan. Sa mga tinara mo, pwedeng naligawan. Sa mga teachers, sa imong mga leksyon, pwedeng nalingawan. Dahil nakandaan. Pero anday nila maligawan, so sa indang pagmati, kan ika sa indang kaibahan. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin natin, dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Aming napakinggan, pinaniniwalaan, nais po naming ganapin sa aming mga buhay. Manguna po ang iyong dakilang kapangyarihan. We submit to you our lives. In the name of Jesus Christ. Amen.